Binuksan ni Laika ang bintana, at sinamyo ang sariwa at malinis na hangin ng nasasakupang lupain ng Hacienda Buenavista. Maraming puno ang kapaligiran, at napapalibutan iyon ng mga halamang namumulaklak. Para sa kanya, natatagong paraiso ang lugar na iyon. Mukhang maganda ang umaga mo ngayon, nilingon niya ang nakangiting tiyahin niya, naghahanda na ito ng kanilang almusal. Tuwing nandito naman ako, laging maganda ang araw ko, Tita Donna. Mabuti naman kung ganun. Maupo ka na at nang makapag-almusal na tayo. Medyo magiging abala kasi kami ngayon sa mansyon, dahil darating ang nag-iisang anak ni Don Francisco. Halatang nalungkot ito sa pagbanggit ng namayapang may-ari ng malaki at malaparaisong lupain na iyon. Just a few weeks ago, pumanaw ang butihing doon ng ma-stroke ito. Kahit paminsan-minsan lang siya nagbabakasyon doon, kapag nabu-burnout na siya sa kanyang trabaho, napalapit na rin siya sa mabait na matanda. Down to earth ito at kahit minsan ay hindi niya kinakitaan ng ibang masamang pagtrato sa mga trabahador nito sa hacienda. Tiyahin niya ang head cook sa mansyon nito, at kapag naroon siya ay sumasama siya rito. Kapag nakikita siya ng doon, ay magiliw siyang binabati nito, at iniimbitahan pa nga siya na magliwaliw sa buong hacienda. Very accommodating at napakabait talaga ni Don Francisco. Kaya siya man ay nanghihinayang ng malamang pumanaw na pala ito. May anak pala siya, tanong niya upang ma-distract ang tiyahin sa pagluluksa nito. Mabuti yun at nang may bago ng tagapangalaga ang hacienda. Kaya nga naghahanda na ang lahat ng tauhan, para sa pagdating ni Senyorito Enrique mamaya. Bumuntong hininga na lang ito, upang marahil ay maibsan ang nararamdamang kalungkutan. Sana magbalik na uli ang sigla sa buong hacienda. Malaki talagang kawalan ng pagpanaw ni Don Francisco. Tita Donna, huwag kang magagalit sa itatanong ko, ha? Pero, may gusto ka ba kay Don Francisco? Buhusan kaya kita ng sabaw nitong kape ko. Ikaw talagang bata ka, saan mo ba napagpupulot ang ideyang yan? Natawa na lang siya habang nagsasali ng pagkain sa kanyang plato. Naitanong ko lang naman. Kasi hindi na kayo nag-asawa pa. Matagal nang nabiyudo si Don Francisco at kahit paano, gwapo pa rin siya at lagi ninyong nakikita. Dalaga ka pa rin naman. Hindi na niya nahuli pa ang tingin nito, dahil inabala na nito ang sarili sa pagbutingting sa mga pagkain sa mesa. Hindi na nito kailangang magsalita, para lang masagot ang kanyang katanungan. Nagtapat ba kayo sa kanya, tita? Kumain ka na lang dyan, Maharlika. Napasimangot lang siya. She really hated that name of hers. Para nagtatanong lang, sige na, tita, magkwento ka na. Tutal naman, tayo na lang dalawa ang natitirang magkamag-anak sa mundo. Magtatagwan pa ba tayo ng sekreto sa isa't isa? Marami pa tayong kamag-anak sa mundo. O, magtatagwan pa ba tayo ng sekreto sa isa't isa? Tanong uli niya rito. Totoong marami pa silang ibang kamag-anak, pero silang dalawa lang talaga ang malapit sa isa't isa. Bunsong kapatid ito ng yumaong ama niya. Sabay na namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas. Mula noon ay dito siya lumalapit kapag nalulungkot siya. Magkamukha kasi ito at ang tatay niya, kaya kapag nakikita niya ito ay nawawala kahit paano ang pangungulila niya sa mga magulang. Kaya siguro parang halos magkabarkada na lang sila kung magturingan. Tita, yuhu, sabi niya rito, hey, kumain ka na lang dyan. Mas masarap kumain habang nagkukwentuhan, ano Tita Donna? Sige na, magkwento ka na kunwari, ako si Dear Kuya Cesar. Tumingala na siya sa kisame, at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Tumawa lang ito. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti nito hanggang sa bumuntong hininga na ito. Hindi ko nasabi sa kanya, sa wakas ay sabi nito. At hindi ko rin naman yun masasabi kung sakaling nagkaroon ako ng pagkakataon. Mahal na mahal ni Francisco ang asawa niya, kahit ilang taon na yung namayapa. Francisco, first name basis na kayo. Kailan pa yan, tita? Pumalatak pa siya. Pa-cheeseburger ka naman dyan. Masamang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Ngumisi lang siya at ipinagpatuloy na ang pagkain habang hinihintay na magsalita pa ito tungkol sa ginagawang pag-amin nito sa kanya. Matagal na kaming nakakapag-usap kapag nagkakaroon kami ng pagkakataong magkasarilinan, patuloy nito. Lagi niyang sinasabi na nami-miss nga niya si Doña Clarissa, na sana ay magkasama na uli sila. Siguro doon nahulog ang loob ko sa kanya, yung pakikipagkwentuhan niya sa akin ng kung ano-ano. Nararamdaman ko ang kalungkutan niya, at pangungulila sa dati niyang asawa. Pati na rin sa nag-iisa niyang anak na malayo sa kanya. Gusto ko siyang mapasaya, pero ano naman ang magagawa ko para sa kanya? Tauhan lang ako rito. Amo siya. Ano naman kung ganun? Wala naman sa batas ng Pilipinas na bawal magka-in-love ban ang amo at tauhan. Sana nagsalita pa rin kayo sa kanya, tita. Malay mo, kung nakapagtapat kayo sa kanya, naging mas masaya siya habang nabubuhay pa siya sa mundo. Hindi ito umimik.
Hindi ba? Malungkot na ngumiti ito. Mahal niya si Doña Clarissa hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Hindi ako pwedeng sumingit. Naramdaman niya sa bawat salita ng tiyahin na totoong nagmahal nga ito sa butihing Don. Kaya siguro hindi na ito umalis pa sa naturang lugar, at hindi na rin nagpas siyang magpamilya. Na-realize niya na mayroon palang ganoong klase ng pag-ibig. Yung tipo na pwedeng barilin sa luneta sa pagiging sobrang martir. Hay, nakaka-depress naman yung kwentong pag-ibig mo, tita. Parang gusto ko na tuloy mag-cutex. Ano, cutex? Itinaas niya rito ang mga kamay. Nail polish. Mamaya ima-manicure kita, para mawala na yung pagluluksa ng puso mo, tita. Baka sakali, makakita ka pa ng ibang lalaki at makahabol sa huling biyahe. 40 na ako, hindi ko na kailangang makigulo sa mundo ng mga nagpapakasal. Ayaw mong sumaya, binigyan lang siya nito ng mapangunawang ngiti. Masaya akong bago man lang ako mamaalam sa mundo, nakita at nakasama ko pa kahit paano ang lalaking minahal ko ng husto. Sapat na yun, hindi ko na kailangan ng iba. Ay, tita naman pinapaiyak mo naman ako, kararating ko lang galing States. Sa Maynila ka lang nanggaling. Tatawa-tawa na sinalinan nito ng tubig ang baso niya. Kumain ka na nga lang dyan, at magpahinga ka na pagkatapos. Mahaba-haba rin ang naging biyahe mo. Natulog na ako buong biyahe kaya nakapagpahinga na ako tita. Gusto kong mag-ikot-ikot na rito sa hasyenda. Namiss ko rin ang lugar na ito Ngayon lang kasi uli ako nakapagbakasyon dito sa taong ito. Tinanaw niya ang magandang paligid mula sa nakabukas na bintana. Kaya susulitin ang 2 linggong bakasyon ko rito. Ikaw ang bahala, basta huwag ka lang magulo. Mabait ako. Oo nga, basta huwag kang magulo, busy ang mga tao rito. Kailangang magpa-impress sa magiging bagong amo namin. Bakit kailangan ninyong magpa-impress? Hindi ba yun kasing bait ni Don Francisco? Matagal-tagal na rin mula ng huling beses naming nakita si Senyorito Enrique. Sa Amerika na kasi yun tumira, mula nang mag-aral siya roon ng high school. Pero sa pagkakatanda ko, mabait na bata ang isang yun. Sweet at guwapo. Crush ninyo tita. Hey, pinalo siya nito sa braso. Tumawa lang siya. Ikaw talaga, Laika, puro kakalokohan. Kaya siguro hindi ka pa nagkaka-boyfriend hanggang ngayon, ano? Walang sumiseryoso sa'yo dahil puro kabiro. Bulag kasi ang mga lalaki sa Maynila, tita. Hindi nila nakikita ang charm ko sa kabila ng maganda kong mukha at sexy na katawan. Ewan, kausapin mo na nga lang ang sarili mo. Itutuloy pa sana niya ang pangungulit sa tiyahin niya, nang may tumawag dito mula sa nakabukas na bintana. Oh, Goryo, napadaan ka. Nilapitan ito ng tiyahin niya. Mag-almusal ka muna. Salamat na lang, Aling Donna. Pero nagmamadali ho ako May itatanong lang sana ako. Ano iyon? May kakilala ho ba kayong marunong magmaneho? Si Luis kasi, hindi makakapagmaneho. May hangover pa sa ginawang pag-inom kagabi. Hay nako, hanggang ngayon ay dinidibdib pa rin niya ang pakikipagkalas sa kanya ni Carmen. Buhusan nyo ng tubig yun mamaya, ha? At para mahimasmasan na. Ginawa na ho namin yan Ang kaso, talagang malakas ang tama. Kaya ngayon, nagkaproblema kami kung saan kukuha ng driver para magsundo kay Senyorito Enrique sa airport. Napapalatak ng malakas ang tiyahin niya. Malaki nga ang problema ng mga ito. Kapag hindi pa ho kasi tayo nakakuha ng papalit kay Luis, siguradong mahuhuli na sa pagsundo kay Senyorito Enrique. Nako, paano ba ito? Wala rin akong alam sa ngayon. Hindi bale, tutulungan na lang kitang magbahay-bahay, para makahanap ng magmamaneho. Hindi pwedeng mahuli sa pagsundo sa anak ng amo natin. Nakakahiya. Ngayon na lang siya makakabalik uli rito, maghihintay pa siya ng matagal doon. Uminom siya ng tubig, saka sumingit sa usapan ng dalawa. Tita, kailangan ninyo ng driver. Ako, marunong mag-drive. Pwede akong magmaneho para sunduin ang anak ni Don Francisco. Lumiwanag ang mukha ng mga ito. Talaga, Laika, marunong kang magmaneho. I have a car back in Manila, tita. Tumayo siya. Wala naman akong ibang gagawin ngayon kaya pwede akong mag-drive. Nako, salamat kung ganun. Nako, tamang-tama lang pala ang pagdating mo rito. Hulog ka ng langit. Tita, may talent fee ako. Natawa siya ng malakas. Natawa nang nakakunot noong namiwang ito. Joke lang, ngayon na ba aalis? Natapos ka na bang kumain? Okay na ako. Binalingan niya ang mga pagkain sa mesa na hindi pa gaanong nagagalaw. Pero siguro magbabaon ako ng kaunti para kapag nagutom ako, di ba? Natatawa na lang at iiling-iling na naghanda ng baon ang tiyahin niya. Ngalay na sa pagbitbit ng karatula si Laika, kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang susunduin, habang naghihintay sa arrival area ng airport. Iyon ang naisip niyang paraan upang makilala ang anak ni Don Francisco na matagal na ring hindi nakakabalik ng bansa. Kaya pati ang mga tauhan sa hasyenda ay wala ring maibigay na description sa kanya tungkol sa Enrique Buenavista na iyon.
Wala rin siyang makitang picture nito na nakadisplay sa mansyon. Ang tagal naman yun, sambit niya. Nawiwiwi na ako. Napalingon sa kanya ang ilan sa mga katabi niya, na naghihintay rin marahil ng kanya-kanyang susunduin. Pinandilatan lang niya ang mga ito. Anong problema ninyo, ha? Bakit, ngayon lang ba kayo nakarinig ng taong puputok na ng pantog, ha? Pero parang hindi na nga niya kakayanin ang tawag ng kalikasan. Puputok na ang pantog niya. Patalikod na siya upang kumaripas ng takbo patungo sa CR nang mawala sa mga kamay niya ang dala niyang placard. Nang lingunin niya kung sino ang kumuha niyon, ay nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap niya, at pinagmamasdan ang nakasulat sa placard. He was wearing a simple yellow polo shirt and jeans. But there was no doubt he looked like a Hollywood actor, especially with that sunglasses of his. Kaya siguro halos lahat ng mga katabi niya sa arrival area ay nakatingin dito. Kumibot ang mga labi nito na tila ba inagaw ang kanyang atensyon, dahil doon na lang siya nakamasid ng mga sandaling iyon. Those shapely pinkish slightly wet lips of his. Tinanggal nito ang suot na sunglasses. Parang sa isang iglap ay nagkaroon ng world peace, at ang tanging ingay lang na maririnig ay ang pagdutdat nitong sunglasses na iyon sa karatulang inagaw sa kanya. Mali ang spelling ng pangalan ko, wika nito. This was supposed to be letter E. Pagkatapos ay binalingan siya nito. Napatanga na lang siya nang tuluyang makita ang kabuuan ng mukha nito. He was outrageously handsome. Parang wala na sa legal na pamantayan ng mundo ang kagwapuhan nito. Ikaw ba ang sundo ko? Kaswal na tanong nito. Nagulat pa siya nang kausapin siya nito. Ako nga. Basta na lang kasi ibinalik nito sa kanya ang karatula, saka tinuro uli ng sunglasses nito ang nakasulat na pangalan doon. Next time, ayusin ninyo ang paglalagay ng pangalan ko. Ayokong makakita ng mali. Tila bulang biglang naglaho ang paghangang naramdaman niya para dito, nang mapilitan siyang yakapin ang karatula. Lalo na nang basta na lang din ito ibigay sa kanya ang dala nitong overnight bag. Isinuot uli nito ang sunglasses, saka nauna nang naglakad palabas ng airport. Hurry up, utos nito. Gusto ko nang magpahinga. Hindi siya makapaniwala habang sinusundan itong tingin. Senyor ito ang drama ng damuho. Ibang klase rin ang lalaking ito. Huminto ito at nilingon siya. What are you still doing there? Sasagutin pa sana niya ito nang basta na lang uli siya talikuran nito, at magpatuloy sa paglalakad habang sinasagot ang tumawag sa cellphone nito. What a guy! Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang hangaan ito sa kabila ng kagwapuhan nito dahil sa ugaling ipinakita nito. She hated bossy people. Wala kasing pakialam ang mga ito sa ibang tao, at ang tanging iniintindi ay ang kagustuhan ng mga ito. Kung hindi ka lang anak ng amo ng Tita Donna, linihambalos ko na sa iyo itong bag mo. Nang gigigil na isinukbit niya ang overnight bag nito sa kanyang balikat, saka sinundan ito. At magpasalamat ka rin dahil napakabait ng tatay mo. Dahil kung hindi pinasagasaan nakita sa eroplano. Lihim pa rin siyang naglilitanya sa sobrang asar dito, nang maramdaman niya ang muling pagpapapansin ng kanyang pantog. Nawala na sa isip niya ang tawag ng kalikasan dahil sa pagsulpot ng binata. Sir, sandali, saglit na namang napatunganga siya sa gwapong mukha nito nang malapitan ito at balingan siya. What now? Ang ungas na ito, nawiwiwi ako, magsi-CR lang ako sandali. Bakit hindi ka pa nag-CR kanina habang wala ako? Sige na, mag-CR ka na. Bilisan mo, ayoko nga pinaghihintay ako ng matagal. Pagkasabi niyon ay binalingan na uli nito ang kausap nito sa cellphone. Ni hindi man lang kinukuha sa kanya ang mga itinambak nitong placard at overnight bag. Pambihira talaga ito. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong sumagot dahil ihingihi na siya. This time, mas matindi na at kailangan na talaga niyang sagutin ang tawag ng kalikasan. Mabilis siyang naghanap ng pinakamalapit na CR. Pero malas talaga. Sa hindi niyang malamang kadahilanan, bakit ng oras pang iyon nagsabay-sabay ang mga nagsi-CR sa airport na yun? Shit talaga, namimilipit na siya sa pagpipigil na maihi nang wala sa oras. Humarap siya sa pader. Lihim na nanalangin siya na sana ay lumindol sandali, at nang magsitakbuhan palabas ang mga tao roon, para makasingit na siya. Pero talagang minalas siya, dahil ni hindi man lang nagparamdam si Mother Nature, bukod sa Mother Nature na kailangan niyang sagutin. Pumikit siya at kinagat-kagat ang kanyang daliri, upang kahit paano ay mawala ang isip niya sa nararamdaman niya. Mind over matter, sambit niya, mind over. What are you doing? Huwag kang maingay riyan, saway niya sa nagsalita sa likuran niya. Kahit hindi lingunin ay kilala niya ang may-ari ng boses na iyon. Nagko-concentrate ako. Mind over matter. Mind over. Kamuntik na siyang maiyak dahil talagang muntik na siyang maihi nang biglang kunin ni Enrique sa kanya ang overnight bag na nakasukbit sa balikat niya. Huwag. Impit na wika niya rito. Na huwag mo akong gagalawin. For favor. Mind over matter. Nakakunot noon na pinagmasdan siya nito.
Tila ba isa siyang kakaibang nilalang sa paningin nito ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pa ito, at iniwan na lang siya nito upang pumasok sa katapat na CR ng mga lalaki. Humarap uli siya sa pader at nagdasal na sana ay makayanan pa ng pantog niya ang tawag ng kalikasan. Hey! Boses iyon ni Enrique. You! Come here! Inilapat niya ang isang braso sa pader, at doon idinikit ang kanyang noo upang makatulong kahit paano sa pagkukonsentrate niya. Mind over matter, impit na sambit niya. Walang hiyang mind over matter ito. Bilisan niyong magsiihip. Kinalabit siya ni Enrique. Dahan-dahan niyang nilingon ito. Please lang po, pwede bang maghintay ka naman? Maawa ka naman sa pantog ko. Walang tao sa CR ng mga lalaki. Doon ka na kung hindi ka na makatiis. Saglit na natigilan siya habang nakatitig dito. Tama ba ang narinig niya? Sa wakas ay nagkaroon din ito ng puso. Bilisan mo, at gusto ko nang umuwi. Puso ba ka mo? Nakasimangot na tanong niya sa isip. Nilayasan na ito ng puso nito. Pero kahit paano ay ipinagpasalamat pa rin niya na gumawa ito ng paraan para makapag-CR na siya sa wakas. Nagkukumahog na nagtungo siya sa men's room nang may isang lalaking pumigil sa kanya. Hey, bakit dyan ka papasok? Natigilan tuloy siya nang wala sa oras. Hindi yan ang CR ng mga babae. Pasensya na pare, humarang nasabi ni Enrique dito. Kailangan lang talagang makapag-CR ng girlfriend ko. May UTI kasi siya kaya hindi pwedeng magpigil. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ikakasal pa naman kami sa linggo. UTI. She screamed in her mind. Girlfriend. Ikakasal. Get in. Enrique opened the door for her with the warmest, most wonderful smile she had ever seen in her life. Sweetheart. Sweetheart. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.